So, iba talaga yung, iba-ibang mga solusyon. Ang ano lang doon is understanding na hindi mo pwedeng i-expect na kung ano yung nakagisnan mo, kung ano yung sanay ka, ganun din sa asawa mo. Yeah. Kasi yung asawa mo hindi rin pwede i-expect sa'yo yun eh. Hello po, welcome sa Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Norbert Elnar. Ako po ay nakapangasawa ng isang magandang German at bagong kasal lamang po. Ako naman po si Paul. Ako po ang iyong spiritual marriage coach. Meron din po akong half British, half German na asawa. At meron din kaming 3 anak. Yes. Kami po ay naninirahan ngayon sa Berlin at ang ating pong show ay para po sa atin lahat ng mga husbands na nakikinig at nanonood sa atin. Pag-uusapan po natin ng mga totoong kwento at saka hamon ng buhay kung paano ba maging isang mabuting Pinoy husband. Yes. And for this episode, Norbert, usapan natin ngayon ay tungkol sa pagkain. Gana ba? Nagugutom na. At pag-uusapan natin, ano nga ba ang pinagkaiba ng German food sa Pinoy food, no? Tsaka aside dun lang sa pagkain, ano yung impact nun sa buhay mag-asawa? May impact ba yun? Nga ba talaga? Pagkain lang naman yun, di ba? Kaya siguro pag nagutom kayo, yun lang ang problema. Yun ang problema. Walang pagkain. Pag walang pagkain, galing sa trabaho, walang pagkain, ayan na. Problema. Hindi yung pagkain, yung walang pagkain. No? Oo, talaga naman. So, ikaw ba sa experience mo ngayon, no, na nandito ka na sa Germany for a couple of years, nakakain ka na ba ng German food? Oo naman. I think isa yun sa mga experience na nilook forward ko pag may mga family gatherings. And I think ang maganda sa aking family that I married into, parang ano din sila, nahihiwagaan din sila sa aking experience. Kumbaga, kahit yung mga parang kasi para naman kasing normal na sa kanila. So then if I join them, then they see na hindi pala ito common sa inyo. So parang inaabangan nila yung reaction ko. Parang na-excite ka. Oo, na-excite sila na bago sa kanya to. At ako din naman ay shit kanya. So, yun ang experience ko sa food nila. Pero, again, sa akin lang naman, wala pa rin tatalo sa ating sariling food. Oo nga. Iba pa rin yung rice Iba pa rin. And yung seafood talaga. Yan. Miss ko na. Mahal po kasi ang seafood dito sa Berlin. Talagang masyado pong mahal. Hindi po natin mabibili. Talaga naman po. Talagang hindi joke yun. Talagang mahal. Mahal talaga. Minsan siguro pag-usapan din natin yun, no? Yung mga difference ng prices, kanyan. No? Ay, hindi lang naman sa price, Paul, ha? Kasi sabi ko nga, may kinausap ako na kaibigan, sabi ko nga, gusto ko lang kumain ng galunggong. You know, parang bangus. Diba? Hindi naman yun masyadong mahal, di ba? Pero gusto ko lang naman. Oo. Kasi hindi mo lagi nakakain. Oo. So, parang yung mga simple na mga luto lang. Parang wala doon dito Wala. Oo. Actually, yung tilapia, meron dito noon. Kasi hindi lang siya laging available. Parang pupunta ka pa sa special na farm na nagtitinda ng tilapia. Effort talaga. As in, kailangan mo pa naman kotse sa ibang city. Yung ganun, hindi yung parang lahat na lang ng lugar may tilapia. So, ayan po ang experience namin. Kaya po nahihirapan yung aming mga asawa. Opo. Pwede po kayo magpadala ng isa sa amin. Mga sponsors namin dyan. Okay. Yeah. So, ano mong experience naman ng asawa mo on the other side? Like, nagluluto ka ba ng spicy food or sour? So ako hindi ako mahilig sa spicy food personally. So okay. Yun isa yun sa mga na-amaze ako kasi yung mga friends ko na foreigner, hindi lang German, pero they have that assumption na kasi Asian ka. Gusto mo ng spicy food. Okay. So even yung mga nagtitinda sa food court, 'di ba? Parang they see you na Asian. So parang automatic na yung feeling yung nila stereotype nila sa iyo, no?
gusto mo ng spicy, di ba? Yes. So, hindi ako masyadong fan ng spicy food. Okay. Chicken joy spicy, hanggang dong level lang pwede. So sa akin, feeling ko sa aking experience with pagkain naman, kasi nga I lived in South Africa for a few years. Parang dun pa sa South Africa, parang na-practice na ako na hindi siya masyadong Pinoy ang dish. Yes. Although kasi doon ako kasi doon mas nagluluto ako, so parang na-Philippinize ko yung pasta, ganun na, mga simple stuff spaghetti. lang naman. So, spaghetti, nilagyan ng sardinas, parang nag-experiment lang. Okay lang din. So, personally, so pagdating ko sa Germany, hindi naman ako masyadong picky sa food. So, parang hindi ako masyadong nahihirapan mag-adjust. Pero, na-realize ko na namimiss ko talaga ang Pinoy food. Yeah. Yun ang mahirap. Yeah. Mahirap talaga. I think yun talaga yung tingin ko sa every foreigners na mamimiss nila, no? Lalo na yung mga Pinoy. Kasi yun yung nakagisnan mo Yun yung masarap para sa'yo. Lahat ng tao, ang laging number one na namimiss yung pagkain lagi. Diba? Champurado lang nga, di ba? Kahit champurado lang. Yeah. Tuyo. Tuyo. O yung, naku, tuyo. Grabe yung tanggit, no? Yung gano'n, no? Kain na tayo. Hindi po talaga normal dito na may ganong mga pagkain. So, expect nyo na po wala nun. Pero marami po dito potatoes. Ano ba yung meron dito? Kartoffel, potatoes. Kartoffel, yan. Lahat po ng klase ng luto ng patatas. Meron po dito. Yung ano ba yan? Bread. Tinapay. Lahat ng tinapay. Death by bread. Pwede nyo pong iba to. Sa sa kaaway ninyo. Mamamatay po siya doon. Masyado pong matigas ang tinapay dito. Hindi po tulad ng pandesal. Yan ang na-miss ko Yung pandesal. Mabait talaga yung asawa kasi pag birthday ko, ginagawa niya ang pandesal. Malambot na may breadcrumbs. Yan. Tapos mainit. Alam mo yun? So, inaral niya talaga paano maggawa ng pandesal. YouTube. YouTube lang. Galing ng nawagan YouTube po ako. Kapatid mo. Sabihin ko sa asawa ko. Send mo sa akin yung video ng pandesal. Sa birthday mo lang naman. Sa birthday. Ayan. And I think malaking bagay kasi yung mga taste natin. If kung hindi open ng asawa mo sa mga ganong klaseng flavor, medyo may conflict din I think sa amin ni Mrs. Nung nandun pa kami sa China, okay sa kanya yung spicy food kasi sa China, ganun din, no? Mas actually iba yung klase ng spiciness nila kaysa sa atin. Tapos nung nanganak siya, nawala yung pagka-spicy, niya, parang yung cravings na nawala. Okay. Parang naging masyadong maano sa kanya, spicy, na hindi niya na kayang, kasi before mahilig kami sa ramen noodles. Ito nung nabuntis siya dun sa kambal ko. So after 10 years, hindi siya masyadong mahilig sa spicy. Pero nung nanganak siya ngayon, nung si Liliana na yung lumabas, yung bunso, parang bumalik. Galing ba? Galing, no? Yeah, so parang during 10 years, naging parang struggle for me na parang hindi ko nakukuha yung mga spicy food, ganyan. Parang pag ako lang. Pero kasi minsan pag ng pagkain, gusto mo kasing i-share yan sa asawa mo di ba? Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-share sa kanya yung daing tsaka tuyo. Parang pag niluto ko sa bahay, ayaw niya nun kasi yung amoy. Parang masyadong strong. Magsistay sa naglilinger sa living room. Parang ang baho daw, ganyan. Yan, yun yung mga challenges po. Na kahit ako, wala pang sagot. Yung sa amin naman, kasi yung kapag ako nagluluto, and talaga naman, di ba, mahilig tayo mag-gisa. So may bawang, sibuyas. At we enjoy that smell. Yes. Pero ayaw ni Mrs. Si Mrs. naman, okay lang naman sa kanya, pero parang ayaw niya ng, hindi siya masyadong fan ng bawang pag kunwari may meeting, So parang may certain time of the day na parang ayaw niya ng bawang. So, hindi naman tayo parang may bawang every meal. Oo. Lagi, halas lahat may bawang. Kahit sa umaga may bawang yung ginisang yung So, yung ginisa. So,
yun ang parang challenge. So ako parang so parang ako din okay. Kailangan natin na mag-strategy ng mag-adjust ng anong lulutuin. So kaya hindi ako kaya pag nagluto ako, sasabihin ko na may bawang ito, parang may okay. Parang para lang ma-inform. So parang may communication na rin kayo na ini-inform siya na ito yung mangyayari. And then expect mo na and then isa pa I think nung nakavisit siya sa Pilipinas, especially sa bahay namin, na nalaman niya na normal lang pala yun. Na parang may isang araw na talagang bagong kasal, bagong kakarating lang nila sa Pilipinas. Tas, pati yung parents niya? Pati yung parents niya nandun. Okay. And tapos, nagpaluto ako ng danggit. Ang sarap nun! Kasi, pero sabi niya, ano bang kind of smell is that? So, and then I, in-explain ko, breakfast pa yun, di ba? Breakfast ang danggit? So, bakit? So, parang, talagang, nahihiwagaan. Yun ang term ko. Talagang nahihiwagaan siya everyday na kasi sa bahay namin, hindi kami masyado kumakain ng baboy. So yung dad ko, talagang fish and vegetables. Of course, rice in the morning and breakfast, diba? So, breakfast nga lang, di ba? May rice na. Oo. May rice ka na yung ginisang rice. No? And dito kasi hindi, di ba? Iba ang breakfast dito. Sa atin kasi rice is life. Diba? Yung bangkating champurado na, lumaki ka ba nun? Yung may rice, tapos may Milo, tapos ilalagay mo yung Milo sa kanin, no? Pag walang tinapay. Yun. Tapos yun na yung breakfast mo. Yun na, talaga, So, diba? Ibang-iba. Magdala po kayo ng kanin pag nandito po. Pagbaon po kayo ng sakong bigas. Hindi po kayo mabubuhay. Yeah, that's true. Yeah. So, iba talaga. Yeah, may kaibahan. And I realize also, no, yung dumating din yung mga mother-in-law ko sa Pilipinas nung way back 2011. Yung isa kong tita, mabait kasi yun Yung parang gusto niyang i-impress na parang ma-experience yung Filipino food. Alam mo kung ano yung niluto ni tita? Chicken feet. Yung iba, mahilig. Pero yung syempre sa kanila parang hindi sanay na exotic na yun, di ba? So, parang nisip ko, parang hindi lahat ng meron doon sa Pilipinas, parang acceptable. Pero hindi naman nangangahulugan na parang nadidiri sila or parang disgusting. Hindi lang talaga sila sanay. Di ba? Hindi lang, oo nga. Kasi lumaki sila hindi naman nila kinakain yon. So, parang expect mo na, hindi mo pwedeng masabi na parang hindi sila open kasi hindi naman talaga nila alam. Yes. Parang yun lang yung isang understanding doon. Tama naman. Kahit nga si Mrs. yung lechon, di ba? Sa atin, di ba yung lechon, isang malaking baboy talaga yun. May apple sa harap. Oo. Lalagay mo sa lamesa, di ba? Centerpiece. Si Mrs. hindi niya talaga. Hindi siya makapunta doon sa kitchen dahil may lechon. Parang hindi niya maatim na mayroong baboy na nakatusok na gano'n. Parang mag-isipin mo, naman, no? Parang brutal di ba? Kasi nga, I think na-observe ko, kahit hindi lang sa lechon, kahit yung isda or kahit na anong hayop, pag may ulo, talagang parang talagang foreign sa kanila yun. Yes. So, nung nag-island hopping kami sa Pilipinas ng asawa ko, talagang ba, fresh talaga. Fresh, talagang natawa ako sa reaction talaga niya na parang laki ang kanyang mata, no? Talagang may, like it's a full fish. Kasi dito di ba? Nakapack na, naka-chop, wala nang... Hindi mo nakita Perfect. Perfect na ang food. Correct. Tsaka dito hindi sila kumakain ng balat nung isda. Oo nga. Tinatanggal nila yun. Pati sa salmon. Di ba sa atin, parang yun yung prito na masarap. Kinakain lahat. Ayan po ang experience. Yeah. So, expect nyo na po yun. Mga lolo, lola dyan, alam nyo na wag nyo po masyadong expect na yung mga bisita nyo pong foreigners, maintindihan yun. Parang yun lang talaga yung message na gusto naming iparating. Yeah. Yes. And I think, ganun din actually sa Europe din, meron din sila mga pagkain na hindi natin kinakain. That's true. Like sa France, di ba? Yung escargot, yun yung snails Tsaka meron din silang frog legs. Alam mo. Pero sa ibang lugar na Pilipinas, meron din. Meron din. Kumain ka ba ng frog legs? Hindi.
Hindi ako ganun ka-experimental sa pagkain. Ayan. Hindi nga pa makain ng dinuguan. Hindi ka rin kumakain dinuguan, no? Makasalanan po ako kasi mahilig ako sa dinuguan. Ayan. So, I think yun din yung experience. So, dito din, meron din sila mga exotic food na hindi din natin na-expect na kakainin natin tulad nga nun, na tulad sa France. Alam ko sa Germany, may ibang parts na kumakain din ng ganun eh. Lalo na yung mga sausage nila, kung maisip mo paano nila ginawa. Gawain sa processed foods ng mga... And yung iba pala doon, parang the way we eat it, hindi ganun parehas sa hotdog. Hindi siya ganun. Hindi siya parehas. Interesting. May ibang part na tocino, may ibang part na hindi tocino. So, I think, ang purpose lang nun is, iba-iba talaga yung pagkain eh. Nakaguto tong episode na to, ha? Oo nga. Iba talaga yung episode natin ngayon. Sa pagkain ng labanan. Pero at the same time, I think yung factor din yung healthy foods. Malaking bagay po yun. At least, I would say, at least sa Europe. I couldn't say sa America. Pero sa Europe, mas healthy sila. Oo. Napansin ko. May parang score mga labels dito. Mga labels po dito. May mga scoring system sila na nangyayari sa kanang label kung may A or B or So, na-appreciate ko yun. Kasi, ang level ng kanilang quality talagang hindi ka na mag-iisip ng masyado na ito ay parang spoiled or parang so maganda ang effect nun. Meron po dito yung parang from A to E kung ano yung healthy, kahit sa gatas nga is C eh. May mga C lang yung nutritional level niya. Tofu is A. So yung makita mo yung ano talaga yung pwede mong kainin kung gusto mong maging healthy. And din ko na notice na iba talaga yung even hindi lang dun sa food mismo, pero yung the way we plan our food. Yeah. Kasi for me, lumaki ako na laging may karne almost every day. Pork chop, isda, manok, ganun. Yeah. Pero ngayon, ang misis ko napakagaling kasi minsan once a week, 2 times lang kami nagmi-meet. Yeah. So, yun din yung na-appreciate ko sa asawa ko na mas mindful sila sa kinakain natin. That's true. Yung asawa ko naman ang galing niyang magplano ng meals. Na hindi ko na parang feeling ko fancy parati yung kinakain ko. Kahit simple lang naman. Ganun din sa akin, bro. Diba? Oo. Parang feeling ko lagi yung kumakain sa sa restaurant sa Tagaytay. Yeah, wow. Naman. Pero totoo talaga kasi ang daming kasi nga naman I think masyado tayo nasanay sa talagang rice. And pag may rice, may may kasamang ano ba yun sa ulam. May ulam talaga, di ba? And dito, kunwari, isang araw may ginawa siyang parang pasta pero parang vegetarian pero ang sarap. Talagang galing. Minsan nga, asawa ko gumawa, kala ko menudo eh. Pero walang kanin. So minsan na-offend siya pag lagi ko sinasabi na, this is good with rice. Everything is good with rice. Hindi sinabi sa'yo. You always say everything is good with rice. Everything is rice, yeah. Pero I think yung variety lang ng pagkain nila kasi nga maraming matagal na silang culture, marami na experience. Marami pong paraan na kumain ng healthy na hindi lang po talaga rice ang sagot. No? Yes. Meron pang quinoa. Mga na-discover ko rin yun, quinoa, lentils. Kasi hindi natin sanay sa Pilipina na maging open po kayo yung mga salads din, di ba? Sabi ko nga, hindi ako masyadong, kasi yung salad na malamig sa pagkaing mainit, like, yun sa akin eh, parang, parang weird, pero doon, may combination na ganun. So, so yung asawa ko parating siyang cautious talaga na may talagang greens and everything. So, it's good. Ganun din si Mrs. Tingin ko mag-close talaga sila eh. And another thing, na notice ko pag sa seasons, kasi of course, alam niyo naman po, sa Germany, may 4 seasons. Sa atin kasi 2 lang di ba? May summer, winter, spring. Yeah. Pag summer, at almost before autumn, pag summer, ang mga pagkain pala malalamig.
cold food ang tawag ni Steph. Yung bang hindi mo, kasi sa atin laging mainit eh, di ba? Laging may sopas, kahit, kasi hindi mo masyadong, laging pag maulan, di ba? Oo. Pero sa kanila, pag summer, kasi sobrang init, parang gusto nila yung malalamig na food. Yun yung mga salads na hindi na niluluto. Oo. Tapos pagdating ng winter, yun yung may mga sopas. Yung mga soup, may mga soup. Ganyan. Tama. So doon ko na-realize na may kinalaman siya sa seasons. So minsan pag nagluto ako ng mainit, gusto ko ng ramen sa summer, parang hindi lang niya gusto. Kasi mainit na nga eh. Oo, hindi swak eh. Mainit na nga, magsasopas ka pa. Parang ganun. Ice cream naman sila sa winter. Tsaka mag-instant noodles ka. O yun nga. May ice cream sa winter. Ice cream po talagang all year round. Hindi ko nga rin mag-gets yun. So, ano ba ang effect nito, Paul, sa ano ba ang effect or kinalaman ng ating food choices and food preferences, and I think even in the preparation of food sa marriage. Yeah. So ang factors kasi dito, number one, yung preference natin, huwag natin expect na preference din ng asawa natin. That's number one. No? Na kung ano yung gusto mo, na parang paborito mo talaga, expect mo yung asawa mo, yun din yung paborito. Pero pwede niya i-try, pwede niya i-experience, pero hindi nangangahulugan na yun din yung paborito niya. At hindi nangangahulugan na pag hindi niya nagustuhan, hindi ka niya mahal. Oo. Na pag nagluto ka ng napakasarap na danggit, talagang mahal. Huwag mo na ipilit. Baka tumawag ang kapitbahay. Oo. Baka may papulis ka pa na. Pwede po sila nakaipapulis dito. Alam po parang dito po sa Germany, pagka talagang masama ang amoy ng luto ninyo, pwede pong mangyari sa inyo. Lalo na pagka yung amoy yung barbecue, pwedeng mangyari yun eh. So, So okay, hindi mo ni-expect na your favorite is also the favorite of your spouse. Correct. Yeah. So paano 'yun? Paano pag talagang ayaw? Pagka ayaw, I think ang pinaka always sagot sa mga ganung conflicts is yung compromise, di ba? Pagka ikaw mahilig ka sa rice, no? Every time, so mag-compromise kayo for maybe for 1 week, merong 3 times a week na rice. Tapos, yung iba, bread. Usually, gano'n naman yung nila dito. Evening meals nila is bread. Yeah. Abendbrot, like night bread, diba? Hindi rin tayo sanay doon. So, yung gano'n. Or, meron din mga couples na iba talaga yung meals nila. So, meron silang once na parehas yung meal. Yung iba naman, magkahiwalay. So, yung pagdating sa gabi, fourth na F. F na F talaga, no? So, iba talaga iba-ibang mga solusyon. Ang lang doon is understanding na hindi mo pwedeng i-expect na kung ano yung nakagisnan mo, kung ano yung sanay ka, ganun din sa asawa mo. Yeah. Kasi yung asawa mo hindi rin pwede i-expect sa'yo yun eh. Na yung bang i-expect niya sa'yo, siguro dapat nagsasalad ka, kumakain ka ng quinoa, ng ganyan. Diba? So, ang sa akin lang kasi, nung pumunta ako dito, wala akong expectations. So, nung nagluluto si Mrs. Lahat, parang for me, tulad mo, yung adventure, kaya itong luluto yung asawa ko ngayon? Ano yung madidiscover ko? Kasi ang galing eh. Kasi feeling ko na parang culinary journey talaga. Yes, diba? Correct. And hindi naman sa yung pagkain natin ay parang walang kwenta. Walang kwenta. Hindi naman sa ganun. Yeah. Pero kasi nga naman din, hindi naman din all the ingredients are available here. Right. And the same way that we have at home, di ba? Yeah. So, pag makes sense, it makes sense din. And at saka, practicality-wise talaga, hindi talaga siya necessarily convenient all the time. Yeah. Kasi naman but ako, masyado akong, kasi I'm very like, patriotic with brands, kumbaga. Hindi naman, patriotic is such a strong word, pero para kasi yung feeling ko, yung brands kasi sa Pilipinas, para siyang, hindi lang siya brand para siyang it really connects me in an emotional way. So, yung mga brand ng patis at suka, parang feeling ko, ibang-iba talaga ang lasa pag Pinoy na brand, diba? So, it defines who you are, diba? Parang, lumay ka sa ganun. Parang OA na siya, pero parang may emotional effect yung brand sa akin. So, kunwari, like, kaya si Mrs. dinala ko talaga sa Jollibee.
Para ma-experience niya talaga ang parang connection ni Jollibee. Si Mrs. dinala ko rin. Sa Milan pa. Kami para sa Jollibee. Wow. At least kami sa Pilipinas. Sa Pilipinas. At nandun talaga si Jollibee. Ano talaga si Jollibee? So, okay. Saya nun, ang saya. So I mean, still, that also opens up the conversation, and I think it also helps you understand each other more. Yeah. And in a way, we learn also the German culture when we also try their food and parang yung process and you know. And ang saya. Ay isang factor na na-realize ko, no. Sa atin kasi mahilig tayong magkamay eh. 'Di ba? Pag kumakain, yung bang pagdanggit tapos yung 'di ba, yung kanin, may isa, tapos lalagyan mo sa suka, tapos kakainin mo ng kamay mo, 'di ba? Masarap no? Diba, tas mayroong banana leaf. Kakainin mo nun, 'di ba? Yun yung sa mong parang yung buong-buo talaga yung experience mo. Kasi wala nung utensils na medyo keme, 'di ba? Pero sa kanila parang barbaric pala. So ang naging compromise namin ni Steph, pagka Filipino food, pwede kang kumain ng Filipino food, Filipino style. So pag nagra-ramen kami minsan, yung bowl, pwede namin minsan. Kasi ganun yung kultura doon di ba? Pero pagka European yung pagkain or Mediterranean, kailangan may fork and knife. Yan. So naging magandang compromise kasi parang yung activities within the food, ma-experience mo. And maganda din siya in a way of like it's a shared experience. Yes. It's a memory that you guys create, 'di ba? Na kasi yun na-try yung food. I remember na yung asawa ko dinala ko sa yung mga kaibigan ko, they showed her how balot is eaten. Oh my God. Hindi naman ako kumakain ng balot, diba? Pero at least yung kaibigan ko kumakain siya ng balot. So parang talagang wow now. Yung yellow lang yung kinain. Ang laking balita noon sa pagdating namin sa Germany na experience niya yung balot. Sikat ng balot sa buong mundo. Yeah. So I think it really opens the conversation and it helps you create that bond that food brings. And yun ang na-appreciate ko sa pag-prepare ng food. Ang ang intentionality ko naman sa pagkain ng Filipino food is iniisip ko talaga siya kung paano siya i-introduce at saka para din ma-appreciate ng ibang culture, not only with my wife but also other culture. So nung birthday ko last year, dinala ko sila sa isang may Filipino restaurant dito, tapos nagpa-boodle fight kami. Pwede nag-request ako ng pwede ba mag-boodle fight. Wow. So talaga dito sa Potsdamer Platz, di ba? Yung ayan. Yes. Hello po. Naku. Kuha tayong sponsor dyan. So ang saya ng experience kasi may talagang may dahon ng saging, tapos may lumpia, may mga squid balls. So it was a very enriching experience. And then I brought all my German friends at pina-experience ko talaga sila na magkamay. So ang saya lang na na-appreciate nila na para palang ganito. So yes. So and then in that act of sharing food, then na-explain mo yung kind of culture that you have and kind of food that is there. And doon naman sa restaurant na yun kasi may parang nila yung decoration na para sari-sari store. So may Philippine map pa. So parang pag nag-tour ako ng Pilipinas nang kumakain kami. So yun ang parang very nice. Yun ang na-appreciate ko kasi food talaga brings people together. That's true. So wag niyo pong maliitin ang food. No, malaking bagay po 'yan sa buhay mag-asawa. Lalong-lalo na po pagka nag-aaway kayo, hindi maganda yung mood. Basta bigyan mo lang ng masarap na pagkain, minsan na lalesen yung away. So, talaga. Yes, yun ang secret. So matuto po kayo magluto ng spaghetti. Na may banana ketchup. Ketchup. Ayan po ang mga sikreto natin. So I think for our challenge for today, no? Yes. I think ayan naman sa challenge natin for today. Maganda po na i-discover nyo ang inyong favorite food ni Mrs. So it's more of discovery. Importante po yan, no? And look back into your dating
life, for kung gaano na kayo katagal, ano yung mga food na na-enjoy niya? Ganda yan. Mo na, at ano rin yung food na na-enjoy nyo together? Kasi dun yung ma-realize na pag mayroong minsan mga mahihirap na sitwasyon, meron kayong pagtatalo, dali mo siya dun sa mga good memories. Kasi nga, sabi mo nga, tulad mo, nung sa soy sauce, di ba, yung branding, meron kang parang connection. Yes. Parang mas nami-miss mo yun. So, it also shows na ganun din sa asawa mo. Kung ano yung mga connection niya na parang nafe-feel, yung na-enjoy niya. Kasi nakokonek niya emotions niya doon. So, kung gusto mong i-bring up yung good emotions, dali mo siya doon sa mga ganung pagkain. O lutuan mo ng ganung pagkain. Tama. Maganda yan. Magandang challenge yan. Ano ba? Tanungin mo sa sarili mo kung ano ang paboritong pagkain ng misis mo at ano ang paborito niyong pagkain together. Ayan. So, magandang practice na mga baon mo pagka nag-away kayo. Sige, ito yung pwede niyong gawin. Yes. And maganda siya kasi talagang it connects you and it brings you together. Correct. Galing. So, lagay mo niyo po sa comments baba ano yung mga pagkain. Ayan. Excited po kaming basahin yan. Yes. Baka may matutunan kami sa inyo. Baka may mga recipes din kayo. Yes. na pwede ma-share. Ayan. Go lang po. Yes. Okay, maraming salamat for viewing again our episode about food. And we're looking forward again for our next episode dito lamang sa Pinoy Husbands Podcast. At lagi po natin tandaan na hindi po ito para maging perfect tayo, kundi ang mag-effort ng hanggat sa makakaya para lang mag-improve at tayo maging mabuting Pinoy husband. Ayan. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye. Bye.